Sa sandaling yun, lumapit ang dalaga sa kanya. Bati ng babae ang tagapagdala ng espadang bumababang araw, tinatanggap siya bilang kanyang karibal. Inamin niyang matagal na niyang hinihintay ang labanan laban sa makasaysayang espada. Ang siyentipiko ay nawalan ng pag-asa dahil wala siyang espada at hindi marunong lumaban, ngunit nauunawaan niya na kung iniisip niya ang buhay ng iba, kailangan niyang tanggapin ang hamon ni Snow Eyes. Nagtaka siya kung paano niya haharapin ang lahat ng ito at hindi basta nalang mananatili sa isang tabi. Tumangay ang hangin ng pagbabago sa buong kapatagan na parabang nagpapahiwatig ng bagong yugto sa kanyang buhay. Ipinakita ng matatag na tingin ng dalaga na handa siyang sundin ang lahat ng utos ng binibini. Hindi maipaliwanag ng siyentipiko na nagkaroon lamang sila ng hindi pagkakaunawaan at maaaring lutasin ang problema sa pamamagitan ng mga salita. Inalis niya ang balumbon mula sa kanyang balikat at sinimulang ibukas ang tela, ipinakita ang kanyang sandata. Nang bumagsak ang basahan, nakita ng lahat ang makinang na aura na nagmumula sa espada. Napansin ng binibini na nagbago ng malaki ang espadang bumababang araw. Patuloy na inuulit ng siyentipiko na wala siya nito at tinalikuran na niya ito. Tiwala siyang sapat na ang kanyang kahoy na sandata para sa labanan. Gayunpaman, ang kamanghamanghang aura ni Snow Eyes ay nagsimulang gumalaw sa paligid niya. Galit na galit si Snow Eyes. Bahagya lamang napansin ng binibini ang bagyong emosyon ni Snow Eyes, na pagtanto niyang hindi ito nagbibiro. Ipinaalam ng binibini na si Snow Eyes ay isang lihim na sandata na sinanay sa hilagang dagat, at kahit nahawak ng siyentipiko ang espadang bumababang araw, mas mabuti pang huwag niya itong babuyin. Sa sandaling yun, napagtanto ng siyentipiko na hindi ito isang pagkakamali, si Snow Eyes ay napakalakas na kahit ang yelo na multo ay hindi kayang tapatan siya. Sinabi ng dalaga sa kanya na bilang paggalang siya ang unang aatake. Agad siyang sumugod sa labanan at nagsimulang kumilos. Napakabilis ng kanyang mga galaw na kaagad niyang nalibot ang kabataan. Ang kanyang mga kidlat na atake ay lalong nagpapainit sa sitwasyon. Sa bawat segundo, napagtanto ng binata na wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagtanggol ang sarili upang iligtas ang kanyang buhay. Mahusay niyang naharang ang isang napakalakas na suntok mula kay Snow Eyes. Ang enerhiya na pumupuno sa lugar ay nililito ang kanyang isipan, hindi siya binibigyan ng oras para mag-isip. Ngunit nagpatuloy si Snow Eyes na umiikot sa hangin, hindi tumitigil sa kanyang mga atake. Huminto siya sa layong 2 metro mula sa binata, handa na sa bagong kilos. Ipinahihiwatig ng kanyang mga galaw na talagang balak niyang patayin ang binata, at wala itong ilusyon tungkol doon. Hindi ito ang karaniwang ensayo, ito ay isang laban hanggang kamatayan. Ang pagkakamali niya sa nakaraang galaw ng dalaga ay isang nakamamatay na pagkakamali. Walang duda, nakita ng binibini na may pambihirang potensyal ang siyentipiko bilang tagapagmana ng espadang bumababang araw dahil nagawa niyang harangin ang atake ni Snow Eyes gamit ang kahoy na espada, isang bagay na hindi man lang maisip ng binibini. Gayunpaman, kumbinsido ang lahat na hindi magtatagal ang binata. Si Snow Eyes ay isa sa 12 espadador ng hilagang dagat, na sinanay upang makipaglaban sa banal na espada. Iniisip ng siyentipiko na napakahibang magsanay ng isang batang babae para lumaban sa banal na espada, isang tunay na kabaliwan na lalong hindi niya maintindihan. Idineklara ng binibini na malinaw na ang lahat nilinlang siya ng siyentipiko, at paparusahan siya nito sa pagkakasalang yun. Wala nang pag-aalinlangan, muling naglunsad ng atake si Snow Eyes. Napagtanto ng binata na hindi na siya makakatakas, hinugot niya ang kanyang kahoy na espada at handa na sa laban. Binalot ni Snow Eyes ng kanyang aura ang buong arena. Ang mga atake ni Snow Eyes ay patuloy na tumatama sa depensa ng binata, binabasag ang kanyang mga harang. May lumipad na bagay na dumaan sa harap ng kanyang mukha, at alam niyang kakaiba ito. Nawala pansamantala ang kanyang mga pagdududa, ngunit hindi pa rin niya nahanap ang tamang sagot. Si Snow Eyes, na puno ng demonyong enerhiya, ay nais tapusin ang laban sa lalong madaling panahon at patayin siya. Malalim na huminga ang siyentipiko, nakadarama ng bigat sa kanyang puso dahil hindi pa rin niya maintindihan kung paano aayusin ang maling pagkaintindi. Naiisip niyang baka hindi na niya ito magawa, ngunit may dalawa siyang bagay na tiyak. Una, hindi niya kailanman sinubukang linlangin ang binibini, at hindi rin siya nandaya kahit kanino. Pangalawa, ang kaibigan niyang si Snow Eyes ay hindi pa sapat na malakas upang tapatan ang banal na espada. Ngayon, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Snow Eyes, at isang di kapani-pani walang liwanag ng purong aura ang pumuno sa paligid nila. Napagtanto ng siyentipiko na bagamat malakas ang dalaga,
Gumagawa lamang siya ng isang ilusyon ng kapangyarihan at hindi niya ito ganap na kontrolado. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang makakuha ng oras. Nataranta ang Binibini sa ganitong pahayag dahil hindi niya inaasahan ang ganitong pag-unlad ng mga pangyayari. Samantala, si Snow Ice ay papatapos na sa laban. Siya ay sumiklab ng kidlat na bilis, isang bilis na makakabulag sa sinumang hindi handa. Pinalabas ng batang guro ang enerhiya ng kanyang espada habang naghahanda siyang gumalaw ng kasing bilis. Sa isang mabilis na galaw, iniwasan niya ang paghiwa ng espada ni Snow Ice at lumipad na parang hangin, binabaliwala ang lahat ng kanyang mga atake. Pinapanood ito ng Binibini at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano nagawang iwasan ng isang tahimik na siyentipiko ang mga atake gamit lamang ang isang kahoy na espada? Natarante siya sa perpektong paghawak ng binata sa bawat hampas. Nahaharang niya ang lahat ng atake ni Snow Ice na may kamanghamanghang bilis at katumpakan. Ang kanyang mga galaw ay walang patid, tulad ng isang ilog na umaagos, at ang kanyang espada ay parang tubig na dumadaloy, tinataboy ang espada ni Snow Ice. Hindi pa nakakita ang Binibini ng ganitong walang kamali-mali siyang estilo ng pag-eespadahan. Napagtanto ng batang guro na ang espada ni Snow Ice ay hindi tunay na banta mula sa simula. Ang laban na ito ay hindi kailanman naging delikado para sa kanya. Mananatili siyang kalmado at may ganap na kontrol sa sitwasyon. Pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang nagmumula sa kanyang espada na nagdulot ng pagkagulat at takot sa lahat ng naroroon. Paano nagawa ng isang simpleng kahoy na espada na lumikha ng ganoong kalakas na aura at magpakita ng mga galaw na tila mahika? Nang gawin ng binata ang hindi kapani-pani walang galaw na ito, nagbago ang kanyang enerhiya. Isang pulang apoy ang lumitaw sa kanyang mga mata, ipinapakita ang tunay na sining ng pakikipaglaban ng puti ng tigre espada, ang mabigat na espada ng ikatlong teknik, at ang dugo ang magiging saksi. Isang mabangis na labanan ang biglaang sumiklab sa pagpupulong. Nagsimulang lumitaw ang dugo sa mga katawan ng mga disipulong mataas ang ranggo na lumalahok sa labanan. Ang yelo na multo ay sumugod sa laban, huminto sa harap ng isa sa mga pinuno, at sumigaw upang tumigil ang lahat. Ngayon lamang napansin ng ilang mga kalahok ang kanyang presensya. Alam nila kung sino siya talaga, ngunit nagulat sila sa kanyang mga aksyon. Lumapit ang multo sa mga kalaban at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi nila na naroon sila kaagad pagkatapos nilang marinig ang kanyang pagdating sa Dragon Conference at nakatagpo nila ang kanilang mga kapatid upang mag-enjoy ng oras sa refectory. Nagpas siyang makipaglaban ang mga magkasalungat sa bukang liwayway na naging sanhi ng maliit na alitan. Nang marinig ito, ang mga mataas na ranggo ng araw ay nagsimulang sumigaw ng may galit na ang maliit na labanan ng sundalong hilagang dagat ay hindi sapat na dahilan para sa isang ganitong seryosong aksyon, ngunit sinabi nilang pananagutan nila ito. Ang pananagutan ay maaaring mag-iba sa bawat isa, at ang yelo na multo ay hindi pa natutukoy kung sino talaga ang may kasalanan sa sitwasyong ito. Tinanong ng yelo na multo ang isa sa mga pinuno ng grupo, "May napatay ba kayo?" Maaaring ang ilan sa mga mandirigma ay umalis sa pagpupulong ng wala ng braso, binti, o kahit mga mata, o baka nawalan sila ng mga daliri. Mabilis ang kanyang tanong, at bagamat walang nakakauunawa, lumalalim ang tensyon sa silid. Walang nangyari na ganito kaya tila maliit na alitan lamang ito, at oras na para umalis siya. Sinubukan siyang pigilan ng mga miyembro ng pagpupulong, nagbabala ng posibleng mga problema kung hahayaan niyang lumampas ang insidenteng ito. Paano nakayaan gawin ng mga barbaro ang ganitong mga bagay? Narinig ng yelo na multo ang mga salitang ito at napagtanto na ang mga miyembro ng pagpupulong ay mga tunay na magugulo. Hinayaan niyang gawin nila ang gusto nila. Isang mandirigma mula sa hilagang dagat ang nagsabi na hindi sila tatakbo o magtatago, at kung gusto nilang maghayganti, gawin nila ito ngayon. Mas mabuti nang tapusin ito dito at ngayon kung may tapang sila. Ang tensyon sa pagitan nila ay umabot sa hindi kapani-pani walang antas, bawat sandali ay maaaring sumabog. Tumalon ang isang dalaga sa gitna at sinubukang pakalmeyin ang lahat upang maiwasan ang mas matinding labanan. Bago magpatuloy, mas mabuti munang gamutin ang kanilang mga sugat at hindi ituloy ang labanan. Tama ang galaw na ito, kahit sino pa ang may kasalanan. Mas mabuti ang kalmadong disposisyon alang-alang sa batang Binibini mula sa bundok Hua, ayon sa isang binata mula sa paaralang Dan. Binigyan ng mga miyembro ng pagpupulong ang mga salarin ng pagkakataong umalis, ngunit tiyak na maghihiganti sila sa hinaharap dahil sa kanilang pagkakahiya. Sa mga sandaling yun,
Ang yelo na multo ay nakikitang nakangiti kasama ang kanyang mga mandirigma habang papalabas sila ng lambak. Inaasahan ng lahat na matatapos ng mapayapa ang labanan. Ngunit paglabas nila, nagbigay ng utos ang yelo na multo at nagsimula ang labanan. Lahat ay dapat bumalik agad. Sino mang hamarang sa kanilang daan ay dapat wasakin. Ang mga mandirigma ng organisasyong ito ay masaya sa pagsasagawa ng utos. Para sa kanila, ito ay tunay na libangan. Nagngingit-ngit ang mga miyembro ng pagpupulong sa ganitong kabastusan. Ang katotohanang pinayagan nila ito ay hindi nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Ang lalaking hindi makapagsalita kanina laban sa mga salarin ay ngayon ay kumikilos na parang toro sa arena. Isang binata ang lumapit sa dalaga, nagpapasalamat sa kanyang matalinong desisyon dahil nailigtas niya ang lahat mula sa mas masamang sitwasyon. Mukhang kumpiyansa ang dalaga, ngunit malinaw sa kanyang kilos na may hinahanap siyang tao. Nagbigay siya ng mahalagang pahayag, nagsabi na nag-aalala siya sa isang taong hindi marunong ng sining ng pakikipaglaban at nais niya itong matagpuan. Sumagot ang isa sa mga batang Panginoon na magiging maayos naman ang taong yon, dahil siya mismo ang tinutukoy. Ngumiti ang binata at idinagdag na ang scholar on ay hindi kailanman sasaktan ng sinuman ng kusa. Samantala, gamit ng ating bayani ang isang napakalakas na teknik. Isang malakas na sigaw ang narinig kung saan bumagsak ang kanyang espada, at nagsimulang hamupa ang bagyong dulot ng kanyang atake. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ng binibini na nagiging mas maingat siya para sa kanyang inaalagaang tao. Higit na mas malakas ang siyentipiko sa kanya sa sining ng pakikipaglaban, bagay na nagdudulot ng pagkabahala. Umubo ang dalaga matapos ang tama, mukhang pagod at nanghihina. Lumuhad siya sa harap ng batang guro at inamin ang kanyang pagkatalo. Sinabi ng batang guro na mataas ang antas ng kanyang kakayahan sa pag-eespadahan, ngunit hindi niya ito gagawin ng seryoso. Magaling ang laban para sa kanya, ngunit muling umubo ang dalaga, na nagpapakita ng malubhang sugat. Lumapit ang binibini sa siyentipiko, at buong pagsisisi siyang humingi ng paumanhin sa pinsalang dulot. Lalo pa siyang lumapit, hindi alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Samantala, hindi mawala sa isipan ng binata ang pagnanais na tulungan ang kanyang kalaban. Hindi na kaya ng binibini ang nararamdaman. Hiniling ng dalaga sa siyentipiko na itigil na ang laban dahil tapos na ito at wala nang saysay na pag-usapan pa. Handa na siyang tapusin ang alitan at nais niyang muling mabuhay ang tagapagmana ng bumagsak na araw matapos ang siklong ito. Naniniwala siyang kung si Snow Ice ay mamamatay sa kamay ng batang guro, wala siyang pagsisisi. Gayunpaman, walang balak ang batang guro na gawin ito at hinihimok ang siyentipiko na kalimutan na ang lahat. Inamin ng batang guro na hindi niya alam kung ano ang gusto ng dating may-ari, pero tiyak niyang hindi siya isang mamamatay tao at wala siyang hawak na bumagsak na araw. Nang mabanggit ng batang guro ang banal na hari, may isang mahalagang detalye na lumitaw. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong niya sa sarili. Naunawaan ng siyentipiko na ang mensaheng ipinaparating ng dalawa ay may kinalaman sa digmaan at kung paano konektado ang bumagsak na araw sa banal na espada. Ang banal na monghe ang nais niyang ayusin ang sitwasyon at para doon siya ay isinakdal. Hindi siya pinahintulutan ng banal na espada na angkinin ang bumagsak na araw. Iniisip ng dalaga kung bakit hindi sumasagot ang batang guro sa kanyang tanong, kahit na ibinigay na ang espada, ngunit binalik ito ng batang guro at tila ayaw na niyang kunin muli. Para sa dalaga, ang katotohanan na ang batang guro ang tagapagmana ng bumagsak na araw ay hindi nagbabago. Ngunit walang espada sa mga kamay ng siyentipiko at hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon dahil nagbabago ang pananaw sa pangyayaring ito. Para sa dalaga, hindi mahalaga kung hawak ng batang guro ang bumagsak na araw o hindi, ang mahalaga ay kinilala siya ng banal na espada bilang tagapagmana nito, at pinagtibay ng banal na monghe ang desisyong ito. Naalala ng batang guro ang parehong mahalagang usapan kung saan binigyang diin ng banal na espada na siya ang dapat makatanggap ng espada, at kahit na kinikilala siya ng espada, marahil ay hindi niya kinikilala ang sarili niya bilang tagapagmana nito. Ngayon, nakatayo sa harap ni Snow Ice, pinagmamasdan siya ng dalaga habang gamit lamang niya ang isang kahoy na espada, sa kabila ng lahat ng pagsasanay niya sa banal na espada. Hindi maintindihan ng batang guro kung bakit siya binabatikos ng dalaga. Ipinaalam ng dalaga na ang hilagang dagat ay magmamasid sa bawat kilos ng batang guro, ang kanyang sining sa pakikipaglaban, ang kanyang ugali, pati na rin ang kanyang mga kaaway at kaibigan. Ipinagdiinan pa ng dalaga na, bilang tagapagmana ng bumagsak na araw,
Dapat tapusin niya ang laban bilang isang tunay na master ng martial arts, tulad ng ginawa ng isa na dumating sa hilagang dagat 30 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi nais ng batang guro na maging isang martial artist sa paraang nakikita ng iba. Mahal niya ang espada mismo at naniniwala siyang maabot niya ang dakilang danang espada nang hindi pumapatay. Hindi ganap na naiintindihan ng babae ang kanyang pananaw, iba siya sa lahat ng mga master na kilala niya. Paano maaaring magkaroon ng ganitong kakaibang pananaw ang isang tao? Hindi niya balak patayin si Snow Eyes at ayaw rin niyang saktan siya. Ngunit bakit niya ginawa ang lahat ng ito? Narinig niya ba na sila ay biglang napalibutan ng maraming tao? Gayunpaman, nagpa siya ang dalaga na kung iyon ang desisyon ng batang guro, nagpapasalamat siya sa kanya. Napagtanto niya na ang plano nilang maigi nilang pinaghandaan ay hindi nagtagumpay. Sa sandaling yun, dumating ang maraming mandirigma mula sa iba't ibang direksyon, pinalilibutan ang batang guro. Nagtanong siya sa sarili, ano nga ba talaga ang nangyayari? Pati na rin ang multo ng yelo ay dumating sa mahalagang pangyayaring ito. Naisip niya na binalaan sila na maaaring malagay sa panganib ang buhay ng mga dumalo sa kumperensya kung lilito ang multo ng yelo. Kaya't kanilang itinigil ang kanilang plano at ngayon ay naghihintay ng susunod na utos. Napagtanto ng multo ang sitwasyon at tinanggap na lamang ito. Biglang nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga sundalo sa iba't ibang direksyon. Sinabi ng dalaga na naroroon ang mga taong yun upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kung may mali man na mangyari, kahit hindi nila kayang saktan ang batang guro, kahit papaano ay mabibigyan siya ng oras para makapaghanda. Ngunit kung tapos na ang laban, mawawala na ang kabuluhan ng kanilang presensya. Sa kabutihang palad, ligtas ang mga kabataan mula sa kumperensya. Kahit na natalo ang Snow Lady, nauunawaan niyang dapat siyang bumangon. Naramdaman niya ang kahihiyan sa kanyang pagkatalo. Iniisip niya na kung binigyan siya ng batang guro ng buhay at isa pang pagkakataon, nararapat lamang na pasalamatan siya ng hilagang dagat. Hinawakan niya ang kamay ng batang guro, lumapit at tumitig sa kanyang mga mata. Martial Emperor ng madilim na kalangitan at tagapamahala ng Asher Dragon, ang sabi ng dalaga. Napaisip ang batang guro, ano ba ang sinusubukan sabihin ng babaeng ito? Hindi niya maintindihan ang nangyayari, at isang tanong lamang ang naiwan sa kanyang isipan, paano niya nalaman ang mga pangalang yun? Ngunit sinabi ng dalaga na maaaring ang dalawang pangalang yun ay tumutukoy sa iisang tao lamang. Kaya't dapat mag-focus ang Marina Union sa mga pangalang yun dahil iisa lamang ang tao sa likod ng lahat ng ito, siya ay makapangyarihan. Kung nais malaman ng batang guro ang higit pa tungkol sa kanya, wala siyang ibang pagpipilian kundi pumunta sa hilagang dagat. Lumapit ang dalaga sa kanya at biglang niyakap siya, na labis na nagpakagulat sa batang siyentipiko. Ang kakaibang kilos na yun ay nagdala ng tunay na pagtataka, ngunit hindi yun simpleng yakap lamang. Tila binigkas ng dalaga ang isang uri ng mahiwagang orasayon. Gulat na gulat ang batang siyentipiko sa nangyari, at pagkatapos ay biglang itinulak siya ng dalaga palayo. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang kasama at ibinahagi ang isang mahalagang balita. Dahil hindi natapos ang labanan ng hindi kinitil ang buhay ng dalaga, ito ay itinuturing na hindi pa tapos. At kapag dumating ang batang siyentipiko sa hilagang dagat, sasalubungin siya ni Snow Eyes. Subalit, sa isip ng batang siyentipiko, hindi niya balak pumunta doon. Tinanong niya ang sarili, bakit ko pa ito gagawin? Sa puntong yun, lumipad na ang dalaga kasama si Snow Eyes, iniwan ang batang siyentipiko na may maraming katanungan. Habang lumilipad ang dalaga, hawak si Snow Eyes sa kanyang mga bisig, napansin niya ang kakaibang mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Huminto sila sa di kalayuan mula sa batang siyentipiko upang mag-usap. Tinanong ng dalaga kung alam ba ni Snow Eyes ang tungkol sa mga pangyayari, at ano ang iniisip niya tungkol dito sa kabuuan.